This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na i-review ko for today. So kung meron kayong stocks na gustong mapag-usapan na wala dito, you can just comment down below and I'll review those stocks sa mga succeeding videos. So ngayon punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So yung last na stock chart analysis video ko was recorded on August 25. So holiday yon, so ang basis ng review na yun is nung August 22, no? So this vertical line here. So before the movement of the past 2 trading days, yung ina-anticipate natin, no, na maging galaw ng PSEI is either i-follow niya yung descending triangle pattern, so this explains yung channel na to, or it will consolidate inside this box. So highly unexpected yung ginawang move ng PSEI kahapon. So, August 26 yun. So, the sell-off was fueled by net foreign selling, no? So, last time I checked, more than 1 billion yung lumabas. So, NFS yan, net foreign selling. So, ibig sabihin, foreign money, no, went outside of the big cap stocks, karamihan sa kanila. That's why you saw BDO dropping than more than 7%, ganun sa ICT, and billions talaga yung lumabas, no. So, most likely, ang nakasalo ng mga stocks na yun is mga Pinoy. So, whether that's institutional investors, investment fund managers, mga malalaking retailers, and as you can see, nabawi lang din agad, no, yung move na nangyari kahapon. And nangyari pa nga yung selling na yun, EOD. So, highly unexpected talaga yung nangyari. But it looks like nakabawi na, no, yung PSEI agad. So, somehow that's a good signal. But of course, that means wala na yung pattern ng descending triangle kasi nag-breakdown na siya dito. It's only possible kung mag-hold yung 6223 price na area. So, ganun din dito sa consolidation na box niya. So, most likely wala na rin to. So, if we're going to look kung ano yung itsura na ginagawa ng PSEI, looks like it's a downward pattern pa rin, no? And it looks like it's creating a downward channel again or a falling wedge. So, kung ito yung gagamitin nating swing high, ito siya, no? So, it's either that falling wedge or if we're still going to use yung downward trend line niya, ito siya. So, it means pwedeng ang sundin niya is this one, yung ang basis ng swing high is yung July 24, or if we're going to base the swing high here sa recent one which is yung August 14, nagmumukha siyang falling wedge, no? So, either way, it's a downward channel move. So, mukhang naging continuation, no, nung downward channel niya before. Kasi ito naman talaga yung nakikita nating downward move ng PSEI noon. So, because of this selling, nagko-continue yung downward move ng PSEI, no? So, sayang lang din. Kasi kung nag-hold lang sana siya sa box and sinunod niya yung descending triangle na pattern, kung nag-breakout siya doon, then at least above na ng MAs. So, ngayon mukhang mahirap na naman yung galaw ng PSEI. So, siguro magiging optimistic lang tayo kung hindi na siya mag-close sa 6223, no? Because if it close below, tapos dito siya mag-consolidate, then pag nagkaroon na naman ng breakdown, yung next support na nga talaga is yung 6,000 level, no? So, although nabawi yung bentahan kahapon, yung volume hindi ganun kalakas, no? So, halos kalahati lang ng naging selling pressure. But it's still good na yung candle is na-overcome niya yung selling. So, tingnan natin, no, in the coming days. Pero dapat at least, no, yung PSEI mag-above ng 6.3. Tapos hindi na bumalik sa ilalim para labas na siya dun sa downward channel niya or sa falling wedge. So, dapat in the coming days or as early as next week, no, andito na yung price. So, punta tayo sa unang stock na i-review, that's VMC. So, unang tingin pa lang, VMC, it's a very illiquid stock. So, what I mean by illiquid is hindi siya masyadong tinitrade and mababa yung volume, no? So, this is considered a third to fourth liner kasi around 10 to 11 billion lang yung market capitalization ng company na to. And isang tingin mo lang sa chart, alam mo na kaagad na hindi masyadong tinitrade because yung mga ganitong itsura ng candles like this one, nung July 9, 1.87. Ibig sabihin buong araw, dyan lang siya nag-trade sa area na yan. So, iilan na tao lang yung nag-trade, diba? So, hindi siya masyadong tinitrade. And I think most of the traders or market players who buy this stock is only after the dividends play, no? And hindi naman actually ganun kataas yung dividends nito. So, historically, around 3% lang yung binibigay niya lagi na dividends, no? So, ranging from 2 to 4%. So, not that much pagdating sa capital appreciation. So, nagkaroon lang siya ng mataas na volume before nung run-up pa niya, nung around 2013, 2014, no? Pero sa ngayon, mukhang patay talaga yung stock. So, in terms of technicals kasi sa mga ganitong stock, hindi niya masyadong nire-respect yung technicals unless there is significant volume, no? Kasi sa mga illiquid stock, sobrang volatile yan.
So, nagkakaroon ng mga sudden drops, no? Sudden price increases. Pero halos wala talaga siyang nasosustain na move. So, in this case, for VMC, magiging okay siya na i-monitor or tingnan. Either pag nag-increase yung volume niya or makalagpas siya sa significant price levels. Pero very important yung volume dun. Kasi yung volume, which signifies either buying or selling pressure, it indicates na may mga pumapasok na market players dito, no? Whether retailers or investors, no? Institutional funds. So, I don't see yung stock na to reaching 247, 250 level unless mag-increase yung volume. So, this is a very clear key area, yung 2.47 to 2.50. Kasi dito siya huling nagkaroon ng consolidation na kahit papano may volume pa eh. Tapos ito yung mga resistances na yun. So, ito siya, no? Pero if we're going to be really technical about it, then definitely ito yung range ng VMC. Kaso nga yun nga, no, sobrang baba ng volume and illiquid. Butas-butas tas ang daming gaps. So, the recent swing high here is 2.27. So, syempre, yan yung R1. Tapos, yung key level talaga niya is yung 2.46. So, ito yung R2. And sabi ko nga, pag lumagpas sa 2.46 yan at may volume, baka merong something sa stock, no? And syempre, yung R3 ito, yung 2.64 and 2.75. So, I'll consider that as R3, yung buong price area na yan. And yung high dito sa 2.75, yun na kasi actually yung all-time high din ng stock, no? So, ayan siya. And for the support, ito yung bulk ng consolidation niya ngayon, pero ang baba talaga ng volume. So, I'd possibly consider itong level na to, 180 as S1. And then yung bottom part talaga ng consolidation niya na to, no, na malaki, ito yung S2. So again, since wala naman volume, sa loob ng 1-2 araw, pwede niyang i-revisit yung S1 or S2. Pag selling yun nanguna, pwede rin niyang mataasan agad yung R1 kung buying yung maging bulk ng volume sa stock na to. So, very volatile stock. Kita nyo naman nagkakaroon ng spike after a few days. Namamatay lang din. Or pag nagkaroon ng bentahan, nababawi lang din after a few days. So, those are the levels to watch. Pag nalagpasan niya yung R1, tingnan natin kung magkakaroon ng volume. And pag nalagpasan niya yung R2 with volume, then magiging optimistic tayo dyan. And there's really something pag nakalagpas siya ng 2.75 with volume. So, if you're able to get this stock below sa prices na to, no, below sa 2, then that means bawing-bawi ka na siguro sa stock na to because andyan naman yung dividends and kahit papano nagkaroon na siya ng capital appreciation, no. So, let's say you're able to buy 1.50, 1.60 area, then nasa 32% gains na yan. Kaso ayun lang, no, medyo mahirap lumabas kasi nga, since wala masyadong nagpa-participate sa stock na to, highly illiquid yung bid side niya. So, yung mga bid sa ganito, usually, mga 5 digits lang, no? Mga 10,000, 20,000, 30,000. So, that means kung meron kang 100,000 tas gusto mong lumabas, hindi mo yan malalock in lahat ng profits mo sa 2.10. So, most likely, pag nilabas mo yung 6 digits mo na allocation dyan, you'll drive the price down towards the S1. So, halos nakain din lahat ng gains mo, no? So, yun yung issue when you're trading very illiquid stocks. So, mahirap siya lumabas. And the same goes sa buying because onti lang yung nasa ask side. So, kapag bumili ka ng stock, mapapataas mo yung stock agad. Tapos, yung average price na gusto mo, hindi mo makukuha kasi walang mag-fulfill ng mga orders na yun. So, that's why, iniiwasan din ng karamihan ng mga traders kasi alam nilang mahirap makapasok ng magandang allocation and mahirap mo din malabas. So, why bother trading? So, like I said kanina, crucial na magkaroon ng volume kasi yun yung nagsisimula para tingnan ng mga ibang traders or ibang investors kung may something about the stock. Kung wala yun, may ignore lang talaga siya. So, next stock, STI. So, STI Education Systems. Last time I reviewed this stock, August 12. And you can see here na meron akong mga drawings. So, it's much better na mapanood nyo yung video ko na yon sa STI kasi mas comprehensive and it will explain actually yung bias ko dito sa STI when it comes to these drawings and yung mga patterns na nakikita nyo. So, na-review ko yon ng August 12 based on the vertical line here. So, most likely, either na-review ko yan ng August 12, 13, or 14. That's why yung naging basis ng candle is yung August 12. So, in terms of the key levels, wala naman masyadong difference. So, ayun pa rin, no? Sabi nga natin, the R1 is the resistance because of yung 1.48 na high niya. And clearly, nagkaroon siya ng mga price interaction. So, that's why nagkaroon siya ng resist ng August 18 and August 20. So, clearly, R1 pa rin yung resistance and
this whole range, yung mga arrows na yan is the range of the R2. So, yan yung resistance number 2, no? 1.52 to 1.54. And hindi naman na siya nag-breakdown sa S1. So, sinunod niya talaga yung bias natin na magko-consolidate siya dito in between R1 and S1. Pero ayun nga, no, yung inaabangan natin dito sa STI is if i-complete niya yung head and shoulders na pattern. So, pwede kasing yung S1 or S2 yung maging bottom part, no, nung right shoulder niya dito. So, pwede kasing bumaba yung STI sa S2 tapos mag-resist sa 1.54 tapos bumaba, or hanggang dito lang siya sa S1 tapos i-complete pa rin niya yung shoulder, no. So, it really needs to break out or close above 1.54 para somehow masabi natin na negated yung right shoulder. So, pag nag-above siya ng 1.54 tapos tumaas pa, pwedeng hindi niya na-complete, no, yung head and shoulders na pattern. Pero syempre, ang gusto talaga natin, lumagpas siya ng 1.81 at hindi na bumalik sa ilalim kasi ma-invalidate nga yung head and shoulders pattern. Pero pag sinunod niya yung resist sa 1.52 to 1.54 tapos bumalik sa ilalim, mukhang ginagawa niya yung head and shoulders pattern and very bearish yun. So, ayaw nating mangyari yun sa STI. So, mukhang matagal pa, no, weeks pa before niya ipakita sa atin kung magte-test ba siya sa 1.52 at 1.54 tapos kung magbe-breakout siya. Kasi medyo mababa yung volume kaya wala masyadong nangyayari. Pero let's see in the coming weeks kung kaya niya bang i-negate yung bearish pattern na ginagawa niya. So next up, Home. So All Home Corporation, so nagkaroon ng bentahan the entire year. So most likely, no, it's because of yung negative catalyst surrounding Villar stocks. Halos lahat ng mga stocks nila, pati yung REIT, affected dun sa news, no, yung reevaluation ng mga assets nila, kaya bumaba yung mga valuations. Kasi sabi nga dun, no, na hindi maayos or hindi maganda yung paggawa ng valuation ng mga assets nila, kaya pangit din yung naging valuation ng mga stocks. So, na-price in ng market yung correction na yon. That's why bumaba din talaga yung stock price ng karamihan ng stocks nila. So, sa All Home, yung recent level na ginagawa sana niya na okay is nagkakaroon sana siya ng consolidation dito, no? So, nag-breakout siya sa MA100 and about to make a reversal nga. Nag-close na siya above, tapos nagkakaroon siya ng maliit na consolidation dito kaso hindi natuloy at bumalik ulit sa ilalim. So, actually, nagkikreate siya ng descending triangle dito, no? So, ayan siya. Nag-hold dito sa price. Kaso, ayun nga, instead of breaking out sa descending triangle and going above the MA20, MA15, MA100, ang ginawa niya, nag-breakdown siya dun sa support area niya. So, definitely not good for Home. Kasi pag nagsabay-sabay pa ng cut loss, yung mga nakakuha dito, then it can propel the stock ng mas mababa pa. So ngayon, since clear naman na nag-breakdown na siya, yung previous support niya pwede na nating i-consider yan as the R1. So that's 0.49 to 0.50, no? So yan yung R1 natin. And itong 55, no? 0.55 na high niya. So, yan kasi yung swing high niya din, which is the point B of the descending triangle. So, pwede natin consider as resistance 2 yan. Right off the bat, ang dami agad niyang resistance, no? Sa R1 and R2, tapos nakaabang pa yung MA100. So, definitely not looking good for Home. Ngayon, tingnan natin kung ano yung possible na support niya after the breakdown. So, moving towards the left, wala na, no? So, yung IPO kasi nito nung October pa, no, 5-6 years ago, and wala na siyang mababang price. So, currently, all-time low pala yung stock. So, in this case, ang pwede na lang na maging support is if gumanda fundamentals, gumanda yung volume, may mga traders or investors na willing pa mag-take ng risk sa stock na to. So, that's very unpredictable kasi institutional investors or traders, meron silang mga sariling decision kung kailan nila gustong pulutin yung stock. So, pwede yan magkaroon ng support anywhere sa prices niya ngayon kasi nga all-time low siya. But if we're going to look sa possible areas kung saan siya magkaroon ng support, so based lang sa psychological support, madalas kasi nagkakaroon ng support dyan sa mga number na buo like 0.50, 0.40, 0.30. So kapag lumagpas na yan ng numbers na may mga decimals, nagiging siyang 1, 2 lang, yung whole numbers na, no, 3, 4, 5. So, in this case, sa Home, pwede tayo makahanap ng support sa 0.40. Pero very minor support kasi nga cycle lang eh. Tapos, another one sa 0.30. So, yan yung mga possible na maging support. And then, another one could be, since ito yung consolidation niya before,
we're just simply going to plot the range. So from the high of 0.67 towards 0.50, ipa-plot lang natin yung breakdown dito. Kasi nag-breakdown siya sa area na yan, no? So, sa 0.50 or pwede rin sa 0.49. So, kung susundin niya yung chart pattern na breakdown, pwede siyang umabot sa 0.32. So, that means, ayun nga, a few ticks away lang naman sa support na S2, no? So, pwede magkaroon ng confluence dyan. So, kung susundin niya nga yung chart pattern, ayun yung posibleng mangyari. So, yan, lagyan natin. Possible chart pattern target at 0.32. So, for home, unless somehow magkaroon ng very good sentiment, positive sentiment to. So, grabe na kasi yung bash na nangyari no, na negative catalyst. So, I don't see it going above 0.67 anymore kung walang sentiment. Kasi sa dami-daming opportunities na pwedeng mangyari outside of this stock. Diba? Sinong mga investors or traders yung bibili niyan kung walang sentiment? Na papasok lang sila for the reason of investing or trading this stock. So, kung trades lang pag-uusapan, hindi masyadong papasukin ng traders kasi nga pababa. So, you can't make money if stocks are going down. And sa investors naman, kung walang magandang fundamentals yung stock, tas ayan, kaka-experience lang ng negative catalyst. Sinong investor yung bibili niyan, diba? So, kailangan ng very good catalyst, positive sentiment para pasukin at mabuhay itong stock na to. Pero grabe no, a few years back, above 10 pa yung price area, above 8, and actually, kahit nga nagkaroon ng bentahan because of the pandemic, nakabawi siya, no? Pero after niya mag-breakdown sa 7 price area, never na talagang nakabawi yung stock. So, grabe. From the IPO prices, it's a more than negative 90% drop. So, clearly not a very good look for Home and Villar stocks. So, next up, OGP. So, OGP, last time na na-review ko tong stock na to, August 20. Pero, that was a midday market update, I think. Yung last time na na-review ko talaga siya na stock chart analysis, I think August 3 pa. So, the basis of the candle is August 1 or probably August 4. So, that's why yung support natin is hindi pa na-upgrade, no? So, andito pa yung S1 and S2, tas ito pa yung consolidation. That's why meron pa tayong box kasi nga, kino-consider natin as R1 itong ATH. So, of course, we need to redefine and adjust yung mga key levels ng OGP. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng breakout ng August 5 and somehow naging fake out ng August 6. Tapos, nabaliktad niya kaagad, no? So, from buying pressure, naging selling pressure, and then the next trading day, na-confirm niya ng breakout. Tapos, never na siya ulit nag-close below 1760. So, that was a very good breakout by OGP. And then, nagkakaroon siya ng consolidation around this area. Tapos, nag-breakdown, no? Nung August 20. Most likely fueled by the dividends. So, around 3.67% kasi yon. So, from the closing, nag-drop siya ng halos 4.34% and pumasok yung buying pressure kaya ang overall drop naging 2.52. So, most likely, nag-drop siya ng a little more than 3%. Tapos, siguro, may mga nagbenta na rin, natakot sa drop. Pero, nanegate yung selling, tas may mga pumasok. And then, ngayon, ang ganda ng price rally ng stock in a span of 2 trading days, no? So, this means, babaguhin na natin yung key levels ng OGP. So, clearly, this is your S1 kasi kaka-breakout pa lang niya. And ito yung previous consolidation niya before, diba? So, that is a good support na ngayon, yung S1 na yan. And then, possible S2. So, kita naman natin around this area, nag-support yung SGP around 1846. So, ayan yung low niya dito, no? So, pwede na natin tanggalin itong R2 and R1 and yung consolidation. So, tapos na yan. And then, for the possible resistance, all-time high na yung stock. So, we can only use minor resistances such as your psych resistance. So, whole number tayo dyan sa 20. So, R1 yan, no? Pero, syempre, mas gagamitin nating possible resistances yung areas kung saan magkakaroon ng selling for profit-taking yung mga nakakuha na sa ilalim, no? So, in this case, if we're going to see possible price targets for OGP, yung S1, ito, 1950. So, resistance kasi yan before and ito yung supposed range niya kaso nag-breakout nga kanina. So, kung ilalagay lang natin tong percentage change na tool, no? So, ito yung buong range niya. Kung ilalagay ko lang yan sa taas na yan, then a possible target could be 2050, no? So, lagyan din lang natin ulit dito as possible chart pattern target. So, may consolidation kasi siya dyan, no? So, at 2150. Kung susundin lang natin yung ginawang consolidation na to, at a minimum, ayan yung pwedeng maging target, no? Pero hindi natin syempre sinasabi na magkakaroon ng selling dyan. Kasi wala nga ang resistance, all-time high na yung stock. So, pwede kasing yung mga nakuha dito sa ilalim, pag nag-profit take sila around 10%,
then it's a possibility na magkaroon ng selling dyan, no? And pag nagkaroon man ng selling, then ang magpapa-continue na lang ng trend ng stock is if meron pa talagang mga pumasok na naniniwala sa OGP to propel the stock higher or to continue the trend, no? In this case, sa OGP, mukhang okay naman yung stock as long as hindi na siya bumalik ng 1850. Kasi kahit pa magkaroon ng bentahan sa 20, sa 2150, kung abutin man niya yung mga prices na yan, tapos bumalik lang siya ulit sa S1, for the pullback, then okay lang kasi intact pa rin yung trend. Ang layo pa ng MA20, 50, and 100. And kahit actually bumalik siya ng 19, no? Intact pa rin yung trend. Pwedeng malayo pa yung MA20 nun. So, ang pangit lang is pag nag-breakdown siya dito sa S2. Kasi by that time, that would mean breakdown na siya sa MA20 and hovering above the MA50, no? And it may cause the stock to do a short-term to medium-term consolidation. So, S2, yan yung initial na kailangan bantayan kung pwedeng bumagal or humina na yung stock. And definitely sa ganitong galaw, pag nag-breakdown sa MA100, then pwedeng sobrang tagal talaga na consolidation or tapos na yung trend. So, next stock, SGP. So, for SGP, last time I reviewed this stock around August 16 or 17, I think. So, that's why meron tayong vertical line sa August 15. Pero ang pinaka-recent na time na pinag-usapan ko siya is sa midday market update, no? Nung na-confirm niya yung breakout, tas maganda yung follow-through. And also, napag-usapan ko rin sa 24K to 1M challenge na videos because meron akong hawak na stock na to. So, around 12.22 yung average price and napag-usapan ko doon kung bakit binili ko tong stock na to and then yung mga price targets ko dyan. So, that's why yung mga key levels nito is hindi pa maayos, no? So, ulitin natin yan at papalitan na natin kasi yung stock has significantly moved already. So, delete ko lahat ng drawings. So, again, yung line na to, 12.22, hindi yan important level because that's just my average price and yung chart kasi ng broker ko yung gamit ko kaya automatically lumalabas yan. So, for SGP, it made a significant breakout nga, no, nung August 15. So, na-confirm niya na yung breakout and yung follow-through and nagkaroon lang siya ng slight pullback around this time, August 18 to August 19 and August 20. Pero ang ganda nung naging galaw niya for the past few trading days kasi inabot niya na nga yung target na 14. So, ito yung 52-week high niya kasi. So, 14, I'm still considering this as the primary resistance kasi hindi pa naman siya nagko-close above, no? So, R1 yan. And tumatapik pa lang dun yung SGP, no? So, ang gusto kong mangyari sa SGP is dapat mag-close siya, syempre, above ng 14 price area this trading week. Kasi weakness yan kung meron na lang 2 trading days tapos hindi pa niya malalagpasan. So, that means medyo malakas yung selling pressure sa area na yan, no? So, for SGP, yung possible support niya, so hindi natin ngayon maasahan yung mga MAs kasi medyo malayo, no? So, meron tayong pullback dito. So, may very tight and small consolidation. So, 13.04. So, I could use this as the S1. So, possibly may confluence sa 13 na price area. And then, yung S2, yung bottom part din ng range na yun, no? So, ito siya. So, S2. So, kung mag-pullback man siya sa S1, kahit pa paano okay lang din. So, halos pareha sila ng OGP ng galaw, no? Kasi, pag nag-pullback siya sa key support areas, malayo pa yung MAs. So, pwede pa natin makonsider as healthy pullback pag pumunta siya sa areas na yan. As long as hindi siya mag-breakdown sa S2. Kasi pag nag-breakdown siya sa S2, baka ang mangyari nun below na siya ng MAs and malapit na siya sa price ng MA50. And definitely hindi maganda, no? Pag bumalik pa yung price below ng 12.30 area. So, that means i-continue na naman niya yung malaking consolidation. So, maganda na yun na nakalagpas na yung SGP sa area na to. So, ang gusto kong mangyari, mag-breakout talaga siya ng confirmed sa 14 and hindi na siya bumalik, no, sa ilalim ng 14. So, tingnan natin yung possible resistances na sunod since tinatapik niya na yung R1. So, ayan, no, naging resistance yung 14 before kasi noong September 2022, ayan yung key resistance area niya. So, for SGP, meron tayong multi-year high pa rin dito sa 15.08. So, I'm going to consider this as R2. And syempre, itong very obvious na swing high sa 1650. So, that's R3. So, medyo malapit na yung next na resistance. So, R2, no? At current levels, it's just 7%, no? Nearly 8% away. So, it's a possibility na dyan din magkaroon ng selling pag nakalagpas siya sa 14. So, ang gusto kong gawin ng SGP, pag nag-breakout siya sa 14, mag-stay lang siya dito, no? Sa area na to para mag-create ng new base. Para pag nag-breakout siya ng R2, malakas yung buwelo niya.
So, definitely looking good for SGP. Maayos yung naging breakout niya. So, very nice since accompanied by good volume. And currently looking good basta hindi na mag-resist masyado yung 14. So, definitely one of the best stock picks sa 24K to 1M portfolio ko since I'm already up by nearly 14%, no? So, punta na tayo sa next stock. So, that's SM. So, SM Investments Corporation. So, ever since nagkaroon ng selling nung July 15 because of the news na may mga lumabas nga na foreign institutions na investment sa SM, hindi na talaga siya nakabawi. So, hindi na siya tumaas ng 860 ever since. So, may malaking volume dito nung August 12 pero wala din nangyari. Nagkaroon din ng bentahan. So, SM, ano yung current major support nitong stock na to? The April 7 low here is because of the tariffs, no? So, panic selling yung nangyari. So, before that, meron tayong mga support areas around these areas. So, kita naman natin yan, no? Pwedeng makonsider as double or triple bottom. So, lalagay ko dito yung line as the support and then ito rin. So, yung buong range na to, pwedeng maging combination ng S1 and S2, no? So, ilagay natin yan dyan. S1 around 769 price area and yung low nito is around 744. So, ayan yung S1 tapos S2. So, currently, no, binivisit niya nga yung areas na yun as it's finding support to prevent prices from going down further. Pero out of curiosity lang tingnan natin yung support na next ng SM. So, 3-year support around October 3. So, ito siya, 719.83 or possibly 720. So, 3-year support at around 720, no? 719 area. So, ayan pala siya. Although, mukhang major support na to, yung area na to ngayon, yung S1 to S2. So, syempre, i-consider pa rin natin na pag naging malakas talaga yung selling, sa S3 siya makahanap ng maayos na support. So, for the resistance, so clearly, ito yung range na ginagawa niya after nung malakas na selling na nangyari. And nagkaroon nga ng resist dito nung August 13, no? Trinay niyang tumaas after the large buying candle sa area na to, pero napigilan talaga ng price. So, ibig sabihin, ito na yung R1 natin. So, that's 816 price area. And, syempre, yung area na to, around that gap, pwede nating makonsider as the resistance also kasi may price interaction naman dyan eh. So, ito yung R2. And then, ito yung very key na area niya. So, around 909 to 918. So, yung R3. So, maganda na dito talaga siya mag-breakout sa R3 kasi that would mean above na siya ng lahat ng MAs pag nag-breakout siya dyan. And I think pag nangyari yan, sobrang ganda kasi mabubuhat niya talaga yung PSEI being SM Investments, no, one of the largest big cap name or first liner sa PSEI natin. Sobrang laki ng weight nito. So kaya pababa yung market kasi pababa din to kasi ang laki ng weighted average niya, no, sa PSEI. So optimistic scenario lang kahit mag-close siya above ng R1, no? Para kahit papaano tumaas naman yung stock na to. Hindi yung pababa siya or magko-consolidate. Pero optimistic talaga ako pag nag-breakout siya sa R3. Kasi itong R1 ano lang eh, to prevent lang yung further downward move niya. Para kahit papaano makasurvive naman yung SM. Kasi kahit after siya mag-breakout sa R1, hindi ako sobrang optimistic kasi may R2 agad tapos nakaabang yung MA50 tsaka MA100 eh. Kaya R3 talaga yung magandang basihan kung mag-uptrend yung SM Investments. So, next stock, GT Cap. So, GT Cap, meron na ditong mga key levels. Hindi ko lang sure kung kailan ko huling napag-usapan to. So, mukhang matagal na. Since wala pang mga key levels cited like R1 or S1. But, kung ibibase ko lang sa mga drawings no, I think I reviewed this around June siguro or May. Since ito pa yung cited ko na levels na resistance and support niya, no. So, for GT Cap, clearly nagkaroon ng interaction sa price levels na to. So, yan yung resistance niya. Tapos, nagkaroon ng support and support ulit. Tapos, nag-run up ulit siya, no? So, i-delete ko na yung mga levels na to para gawa na siya ng bagong key areas. So, una pa lang kita na kaagad natin na may price interaction sa levels na to. So, double bottom and then nagkaroon ng resistance. Tapos, nagkaroon ng support. So, definitely support itong 608.74 na level. No? Hindi lang natin sure kung S2 ba or S3. Pero lalagyan ko na yun ng line ngayon. Tapos, lagyan lang natin ng question mark. And then, right now, nagkakaroon siya ng swing high sa 726.53. Most likely caused by this level. And ito yung kanyang 52-week high around 743. So, i-consider ko na lang to as R1, itong buong range na to, no? Yung 726.50 to 742.50. So, R1 yan. And then, for R2,
medyo malayo na no after that. So key level pala yung R1. So yung R2, it's a possibility na itong double bottom support. So that's 785.50 na area. So yan yung R2. So hanap na tayo ulit ng support. So for GT cap, nagkakaroon siya ng very small consolidation sa area na to. So nagkaroon ng swing low sa 675. So pwede natin to makonsider as the S1. Pero mukhang minor support lang kasi ang liit lang naman ng consolidation na ginagawa niya dito, no? And then, meron ditong small consolidation din sa area na to. So, this could possibly be your S2 around this area. So, ibig sabihin yung key level natin kanina na nilagyan ng question mark, S3 natin yan. So, for GT cap, I see it moving or consolidating lang sa area na to. So, between S1 to R1, no? Until lumakas yung buying pressure para mapa-breakout siya sa 52-week high. Or lumakas yung selling pressure para mag-breakdown siya sa S1 at revisit niya yung S2. So, definitely, hindi maganda pag nag-breakdown siya sa S1 because that would mean nasa baba na rin siya ng MA20. So, instead of a short-term uptrend continuation na move, pwedeng maging short-term consolidation. Kasi nasa ilalim na siya ng MA20. Tapos, pag na-revisit niya yung S2, malapit na siya sa MA50. So, kung hindi na naman mag-hold yun, then most likely medium-term consolidation or worse, i-revisit niya yung S3 na support. So, hindi maganda yun kasi possible na magtagal lalo yung consolidation tapos pag nag-breakdown pa din tapos na yung uptrend talaga ng stock. And also, I see a pattern forming sa GT cap much like the other stocks na napag-usapan natin. So, ito yung left shoulder and it's a possibility na pag nag-resist lang yung R1, ayan na yung peak ng head. So, pwedeng dito mangyari yung right shoulder, no? So, pwedeng head and shoulders pattern din yung mangyari sa GT cap unless ma-overcome niya talaga yung R1, no? So, you can also look at it as a rising wedge. So, ito kasi yung trend line. Tapos, ito yung upper part ng trend line na yon. So, tanggalin natin tong mga arcs. So, ayan siya. And much like yung na-drawing ko before sa URC and JJS, sabi natin, no, it's very important na pag nag-create ng rising wedge, mag-breakout above sa trend line na yun. Kasi pag nag-breakdown yung stock sa pattern na yun, then it's a possibility na i-revisit niya yung point A ng bottom part ng trend line ng chart pattern. So, it's a possibility na pag nag-breakdown yung GT cap, tas lumakas pa yung selling, pwede niyang abutin yung S3. So, ayan yung pattern na ginagawa ng GT cap sa immediate na term niya, no? Yung rising wedge. Pero yung bigger pattern na ginagawa niya is yung head and shoulders na pattern. So, ito kasi pag nag-breakdown siya, ang pwede niyang target is S3 lang. Pero yung head and shoulders na pattern kasi pag yung peak is inabot niya tong around 742 area or kahit 733. Tapos yung neckline is itong level na to, yung S3. So, pag nilagay natin dito yung pattern na breakdown, ito yung pwede niyang abutin na prices, no? Yung 482, which is yung previous level niya. And syempre, hindi maganda yun. So, ayaw natin na gawin niya yung head and shoulders pattern na yun. So, kung magkakaroon man siya ng magandang move talaga, dapat malagpasan niya talaga yung R1. Kasi pag nag-close siya above ng R1 and hindi na siya bumalik sa ilalim, possible na negated na yung rising wedge along with the head and shoulders pattern. No? Lalo na pag nag-breakout siya sa R2. So, continuation talaga ng trend yung mangyari dun. So, yun yung abangan natin for GT cap. So, next up now. So, last time I reviewed this stock, I think midday market updates and the levels here are not yet updated. Ang tagal na din simula nung na-cover ko siya sa Comprehensive Stock Chart Analysis Review. So, I think August 14, August 15 pa, around these areas. So, yung bias ko nga nun sa now, no, kailangan niyang lagpasan yung R1 and R2. Tapos, maganda na mag-consolidate siya dito sa area na to para naman magkaroon siya ng bagong base. Kasi every time nangyayari yung galaw na 1 to 2 or to 3 days na puro pataas, nagiging prone yung stock sa profit taking. So, nakita nga natin yan dito. So, August 22, tumaas yung stock. August 26, tumaas. Tapos ngayon, nagkaroon ng bentahan. August 27. So, nagkakaroon agad ng profit taking in a span of 2 to 3 days, no? And even in the first day, minsan nangyayari yan. So, sabi ko nga, mas magiging optimistic talaga ako sa now kung tumaas siya tapos dito siya magkaroon ng consolidation. Kaso lang, sobrang lakas talaga ng sentiment na ini-ignore talaga ng mga market players yung mas maganda sanang move ng stock. Syempre, lahat nag-uunahan bumili dyan eh. As you all know, this past weekend, sabay sa long weekend, nag-lapse into law yung Konektadong Pinoy. Syempre, now being a stock or company
na related sa internet, no, sa broadband, then syempre papasok yan dyan, no, lalo na meron silang current hype or disclosure when it comes to TCS, no, yung Tata Consultancy Services. Yun initially yung rason kung ba't nagkaroon ng hype sa stock na to Tapos pumasok pa yung konektadong Pinoy Bill. So dalawang sentiment na separate things yung nag-fuel sa galaw ng Now. So ngayon kailangan na nating ayusin yung mga key levels niya. So, syempre, tatanggalin na natin yung S1 at S2 kasi worthless na to. Kahit pag bumalik pa yung stock dyan sa levels na yun ngayon, that would mean patay na talaga yung stock, no? So, R1, pwede na natin to i-consider as a support kahit medyo malayo. So, lagyan lang muna natin ng S tapos question mark. So, yung R2, definitely support din yan since previous resistance and maganda yung level na to, no? May interaction talaga dyan ng prices. So, question mark lang din ulit. And itong 0.76 I think is the current support for this stock along with 0.75. So clearly naman nakikita natin na nagkakaroon dyan ng price interaction. So kahapon tumaas yung stock and up to 0.71 lang na low. Tapos ngayon nagkaroon ng bentahan, nagsusupport yung 0.75, no? So definitely S1. So that means ito is S2 na. And ito S3. So, although support levels yung S2 at S3, syempre hindi maganda na bumalik pa dyan yung stock. Kasi ilang percentage drop ba yun, no? 27, 34%. Pag bumalik siya dyan sa loob ng isang araw, then that means flooring yan. So, hindi magandang galaw for now yun. So, since ito yung S1, tingnan naman natin yung possible resistance ng stock. So, meron tayong previous consolidation dito. So, nag-extend dyan. So, most likely, this is the cause of the selling around this area. So, ito yung R1 natin. Tapos yung top part ng consolidation, 1.05. Meron dyang bottom and then merong high dito. So, syempre R2 natin yan. Tapos, syempre hindi natin aalisin yung possible na psych resistance sa 1. So, key area talaga yan. Since sa halos lahat ng psych resistances at support, talagang piso or 1 yung nagiging significant na levels dyan So, sa ngayon, pwede ko pang i-consider yung R1 as resistance. Tapos yung 1 as a possible immediate resistance also, pero psych lang. So, ang key level talaga is 1.05. So, ibig sabihin, from 0.91 to 1.05, pwedeng maging profit-taking areas to, no? And tandaan nyo rin na yung mga nakuha dito sa ilalim, up na sila ng more than 140% above sa 0.91 price area, no? Kahit yung mga nakuha nung first run-up day niya nung August 22, kahit yung mga bumili dito above S2, up na sila ng 32% and 50% dyan. Sa 1.05, 75%. So, syempre, prone sa profit-taking. So, in this case, for now, it's either dito siya magkaroon ng consolidation, mag-create ng new base, or around this area. Para naman mapakita sa atin na may something talaga sa stock na to, na hindi lang siya puro hype, na wala lang masyadong na hype ng mga retailers, no? Pag ganito pa rin yung volume niya, tapos nag-hold siya ng prices dito, it means nagkakaroon talaga siya ng support sa mga malalaking funds. And mas magiging optimistic ako doon. Kasi pag matataas yung volume, tapos first 3 days lang, pwedeng bentahan lang din agad yung mangyayari. So definitely profit taking yung nangyari dito sa August 27, which is kanina. So dapat hindi na to mag-breakdown sa S1, no? So, pag nag-breakdown kasi sa S1, baka magkaroon ng profit-taking yung mga andito sa ilalim, tapos magkasabay-sabay yung selling, mag-cut loss yung mga nakakuha dito. Baka ma-fill niya yung gap, no? Up to 64 price area. So, 64 to 0.71. And pag sobrang lakas talaga ng selling, pwede niyang abutin yung S2. So, maganda talaga kahit mag-pause na muna siya, no, mag-consolidate siya around this area para maka-build ng bagong base before siya mag-try ulit, mag-breakout sa 0.91 and 1.05. Baka kasi exhausted na yung buyers, no, pag puro taas yung ginagawa niya. Pero syempre, pag nagkaroon pa ng mga magagandang sentiment, mahirapan na yun mag-consolidate kasi mag-uunahan na naman yung mga buyers dyan, no? Or, pag nagkaroon na ng magandang sentiment, allegedly sa news, pwedeng gamitin naman ngayon na selling ng karamihan kasi alam nilang magiging liquid yung stock. So, again, kung wala kayong now, make sure na if you have plans to buy this stock, dapat mabantayan nyo. So, any second or any minute, pwedeng magkaroon ng bentahan dyan. So, yung approach sa stock na to is hindi yung kung paano mo tinitreat yung mga second to first liners na bibili ka tapos mag-i-invest. Very speculative play in nature, no? And wala pa nga silang clear na disclosure na nilalabas regarding sa mga plano nila. So, sa ngayon, pwede nating sabihin na hype pa lang talaga yung nangyayari. So, next up dito. So, dito, meron tayong arrow around this area. So, I think before August 11, yung huli kong review sa kanya. So, between August 8 to 11. So, dito. And meron tayong drawings dito na indicating that if
mag-continue yung selling pressure, then most likely S1, S2 yung i-revisit niya. So meron kasi tayong clear support dito sa 0.97 kung saan dyan nakahanap ng support yung dito along with the trend line. And itong S2 is a multi-year low na support niya pa around 0.92, 0.91 na area. Pero yung importanteng level talaga dito is yung R1 tas R2, no? Yan talaga yung makapal niyang resistances. So kung mapapansin nyo, since June pa nagre-resist yung area na yan. And nagkaroon ng resistance dyan this past July, no? Last week of July, nag-create siya ng upper part ng trend line. So that's why we were able to make yung downward channel move. And since na-plot natin yung downward channel na yan nung August 8 to 11. So, ayun yung naging basis ng selling for August 26, which is kahapon. So, ito yung point A ng trend line and ito yung point B. So, nag-act as resistance yung upper part ng trend line and also possibly anticipating the huge selling pressure sa 1.15 kaya inunahan ng bentahan ng mga tao. So, ito yung nangyayari, no? Merong hype regarding the konektadong Pinoy bill. So, syempre, pwedeng gumalaw yung mga telco stocks and dito being one of the telco stocks na nag-offer ng internet services, broadband, syempre may play dyan. And anong nangyari, siguro may mga retailers na bumili ng stock na to kasi inaasahan nila na good news yung lalabas sa dito kasi nga may hype dito, may hype dyan. But of course, kahit pa gaano kaganda yung sentiment dyan, kung mas marami yung volume sa selling pressure na side, walang magagawa yung sentiment, diba? So basically, naging opportunity yon ng mga nakuha ng stocks na to sa ilalim para mag-sell. So yung mga nakuha kasi nito around piso na level, up sila ng 12%. Yung mga nakuha sa level na to, up sila ng 10%. So probably nagkaroon ng selling dyan. So, I think this tells us na in order for dito to make a better move or higher move, kailangan yung catalyst sa kanya mismo, no? Hindi yung speculative in nature na pwede lang siyang madamay kagaya ng konektadong Pinoy. Kasi supposedly, yun na yung catalyst niya kagaya ng nangyayari sa Now, no? So, it means most of the market players think na walang effect yung konektadong Pinoy bill siguro sa dito. That's why binentahan nila. Kasi kung karamihan ng investors or traders naniniwala na may magandang effect yun sa konektadong Pinoy bill, yung sa dito, dapat hindi yun nabentahan at tumaas palalo. So, hindi yun yung pinapakita sa atin ng price. So, we can just assume or make a conclusion na pangit yung naging effect sa konektadong Pinoy bill sa dito, no? So, that means inire-respect pa rin niya yung downward channel move. So, asahan natin na unless magkaroon ng malakas na buying pressure, susundan niya lang yung galaw na to. So, it could also possibly be na since ito yung S1 natin, pwede siya mag-create ng descending triangle, no? So, pag nagkaroon ng support dito and mag-consolidate siya dyan sa area na yan, tapos mag-breakout siya dito, pwedeng yun na yung early sign ng optimism kasi nag-breakout siya sa descending triangle, no? Or kahit hindi na siya pumunta sa ilalim ng S1, kung mag-breakout man siya dito na confirm at maayos, at least hindi niya na sinusunod yung downward channel move. And maganda na dito siya magkaroon ng consolidation, no? For it to build a better base to break out sa R1. Pero sa ngayon mukhang pangit yung galaw ng dito. So mukhang sell on spike yung mangyayari. So, only a confirmed breakout from the upper part of the trend line tapos hindi na siya bumalik sa ilalim would be a good sign for dito. So, lahat ng pwede niyang gawin parang walang kwenta kung andito pa rin siya sa loob ng channel. So, next stock, SHNG. So, siyang properties. So, meron tayong previous drawing dito. So, I think last time I reviewed this before August 12 pa. So, that's why na-indicate natin na ito yung box ng stock na to, no? Ito yung consolidation niya. Kaso, sobrang lakas nung nangyaring selling, no? Nag-breakdown siya nung August 13. Tapos sa breakdown na yon, hindi man lang nag-hold yung S1 tapos S2. Tapos, the following day, bentahan ulit yung nangyari. So, possible reason for that, yung earnings niya, lumabas, negative 45.73%. So, that means compared sa second quarter 2024, nag-decrease yung income nila ng halos kalahati. So, yung net income is 909 lang ngayon. So, that means nag-decrease compared sa last year na second quarter. So, definitely not a good look. So, since nag-breakdown na siya sa S1, definitely, mako-consider natin to as resistance. Pero tingnan natin kung anong resistance to. So, yung S2, nag-breakdown siya dyan. Nagkakaroon ng selling ngayon. So, August 26, 27, ayaw niyang lagpasan yan. So, definitely R1. So, syempre, R2 na to. So, tanggalin na natin itong box. And yung R1 niya na previous swing high, syempre, R3. So, nagkakaroon ng support sa 3.90 na lows. So, it's possibly because of this double bottom support.
sa 3.88. So, lagay natin yan dyan. So, ito na yung ating S1 ngayon. And yung S2, so may double bottom support ulit tayo dito, around 3.80. So, malalim na yung S2 niya, no? So, for this stock, most likely, ito yung kanyang range na pwedeng paglaruan. Very volatile naman tong stock na to, kaya in a span of 1 to 2 days, pwede siya talagang umabot sa S1 ulit or R1, no? Pwedeng mag-range siya dyan. So, for this stock to make a recovery at ipatuloy pa yung uptrend niya, no, for continuation, dapat sa R2 talaga siya mag-breakout. Kasi kung magbe-breakout lang siya sa R1, nakaabang agad doon yung MA20 tas R2 eh. So pag hindi niya nalagpasan yan, pwedeng bumalik lang din siya ulit sa ilalim or mag-consolidate siya between R1 and R2. So compare that, kapag nag-breakout siya sa R2, that would mean above na naman siya sa lahat ng MAs, no. Tapos nagkaroon siya ng recovery. And maganda yon kasi na-negate niya yung selling pressure na nangyari sa first week to second week ng August. Pero syempre, yun yung outlook natin pag nag-close siya above ng 4.23 and hindi na siya nag-close below. So, crucial na mag-breakout siya sa R2 tapos i-hold niya yung level na yan, no? Pero ang pwedeng source ng selling pressure ngayon is actually tomorrow. So, may ex-date siya August 28. So, at these prices, 2% drop, pwede siyang bumalik ulit sa around 4 na price area, no? So, yun nga, mukhang ang mangyayari nga talaga is magre-range lang muna siya dito until malaman natin kung ano yung mas malakas, kung buying pressure or selling pressure, para ipa-breakout siya sa R1 or R2 or breakdown sa S1 and S2. So, ang medyo favorable lang talaga dito sa Shank Property siguro is if yung consolidation niya gawin niya above 4. So, yun lang, no, kahit dito siya mag-consolidate, samaho okay. Para pag pumasok yung buying pressure, at least pag nag-breakout siya, malapit lang, no? At hindi pa kailangan mag-profit take ng mga nakakuha. Kasi kapag yung consolidation dito nangyari sa ilalim, 7% gains yung gains ng mga taong nakakuha sa ilalim pag nangyari yon. So, pwedeng maging source ng profit taking, no? Sa mga malalaking funds, mataas na yung 7% sa loob ng ilang araw lang. And magiging silang 14 to 15% gain sa R3. So, at least pag yung consolidation somewhere above dito sa mataas na range, or even between R1 to R2, at least pag dito nangyari yung range, no, sa top portion ng range na yun, 6% pa lang. So, pwedeng hindi ganun kagigil yung mga nakuha sa ilalim para mag-take profits compared sa 14% to 6%, no? So, ayun yung gusto nating makita sa Shank Properties. Either dito siya mag-consolidate sa upper part ng range or between R1 and R2. So, kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan, again, you can just comment down below and i-review ko yan sa next na stock chart analysis videos, or you can check the link sa screen dito sa right side to view yung mga ibang stocks na na-review ko na before, kasi baka andun yung mga stocks na gusto nyo mapag-usapan. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video for today. And thank you for watching this video.